Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sinabi ng Panginoon, "Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin, ilaw na aandap-andap di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawalan ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Akong Panginoon, tumawag sa iyo, binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman." Ang salita ng Diyos. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Ikaw poon na aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuot ay dakila rit marangal pa. Nababatbat ka, O Diyos, ng maningning na liwanag, kalangit ay parang tolda, na kamay mo ang nagladlad. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Ang ginawa mong tahanan ay ang tubig sa itaas. Ang karo mong sinasakyan ay ang papawiring ulap. Sa pakpak ng mga hangin ay doon ka lumalakad. Tagahatid ng balita ay hangin ding sumisimoy, at kidlat na matatalim ang aliping tumutulong. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Sa daigdig, ikaw poon, kay rami ng iyong likha, pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Sa dami ng nilikha mo'y nakalatan itong lupa. Nariyan ang mga lawat, malawak na karagatan. Malalakit maliliit na isda ay di mabilang. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Lahat sila'y umaasa, sa iyo ay nag-aabang. Umaasa sa pagkain na kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap. Mayroon silang kasiyahan pagkat bukas ang iyong palad. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Kapag ika'y lumalayo, labis silang nangangamba. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang katangian, buhay nila ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatanggi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid, kahit saang bansa. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila niya, ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakikipagsundo sa pamamagitan ni Hesukristo. Ngunit siya'y Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko ay tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Pinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihang bilang katunayan na siya nga ang hinirang.
sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirap ng dyablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas, at ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, "Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin, at hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak." Nabinyagan na noon ang lahat ng tao, gayon din si Jesus. Nang siya'y nananalangin na buksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.